Sa flag ceremony ng Korte Suprema kanina, nagsuot ng may kulay pula ang ilang empleyado. Pagpapakita raw ito ng suporta sa mga mahistradong nagsabing dapat mag-indefinite leave si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasama sa mga nagpula ang 5 sa 9 na mahistradong dumalo. Sa sariling bakuran din ni Sereno, inihain ng Solicitor General ang petisyon para sa isang quo warranto proceeding para alisin si Sereno sa pwesto. Tinukoy ni Calida ang hindi raw pagsumite ni Sereno ng kanyang kumpletong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa Judicial and Bar Council noong inominate siya nito noong 2012. Pagmamalasakit daw ito kay Sereno. The Office of the Solicitor General will not allow you to undergo the indignity that the late Chief Justice Renato Corona suffered at the hands of politicians who unjustly convicted him. You do not deserve that. I don't expect you to appreciate this, but believe me, this is an act of kindness to a fellow lawyer. Ayon sa Solicitor General, sakaling magtagumpay ang petisyon para sa quo warranto, mababalewala na raw ang impeachment proceedings. Sabi ng tagapagsalita ni Sereno, walang basehan ang petisyon ni Calida. Batay raw mismo sa konstitusyon, ang isang Chief Justice ay maaalis lamang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment at kung makonvict ng Senado na umuupong impeachment court. Sangayon dito ang iba pang mambabatas. I don't want to open the floodgates for quo warranto proceedings against impeachable officers, thereby diluting the power of Congress. Nakakabahala po na yung napakalinaw na proseso sa ating konstitusyon, iniiba po yung ginagawang mga proseso. Opinyon naman ni Albay Representative Ed Selagman, dapat ibasura ang petisyon dahil lagpas na ito sa 1-year prescription period. Sa ilalim daw kasi ng Section 11, Rule 66 ng Rules of Court, ang petisyong quo warranto ay dapat inihahain sa loob ng 1 taon matapos ang appointment ng kinakusyong opisyal. Mag-6 na taon na si Sereno bilang Chief Justice. Pero kinontra ito ni Calida. Even granting that there's that 1 year, as stated in the Rule 66, it starts upon discovery of the ineligibility, and it was discovered only this year. Hindi naman daw papangunahan ng palasyo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema sa quo warranto. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.